So mga kaetalo, at tamang lakad tayo. Kala mo mainit siya, pero yung panahon malamig pa naman eh. Kaya pang lakarin. Pag tag-init talaga dito, hindi mo na ito malalakad. Sa ngayon, ice pa. Ramdam mo pa yung lamig eh. Pictures din. Sa mga nagbabalak pa lang mag UAE, pumunta rito. Oo, actually ang UAE is 7 state, no? Sama-sama sila sa isang state. So ang pinakakilala lang naman dito is Dubai. Pag sinabing UAE, nasa isip agad ng tao Dubai. Pangalawa ng Abu Dhabi. So kung yung mga nagbabalak na mag-work dito, unang-una, may mga paraan ginagamit nila. Sinasabi nila na mag-cross country ka, punta ka muna ng Asian country, then Dubai, kasi mahirap pag direkta kayo sa Dubai eh. Maraming tanong sa immigration sa atin, unless meron kang sponsor dito. Yun nga, i-sponsor ka, mag-tourist visa ka dito, dapat merong sasalo sa'yo rito, may tirahan ka. Tapos arating ka na rito, saka ka na mo hanap ng work. Yan, pagdating mo dito, hindi naman ganun kaagad na makakakita ka ng trabaho. Matagal din. May sortihan kung talaga natsambahan mo. May mga kasamaan ako dito na paso na yung visa nila ng 2 months eh. So hindi nila mag-exit sa Oman. Kaya exit ka muna sa Oman, balik ka dito, another 2 months ng visa mo na renew. So ganun. Pag sinerte ka, di nakakuha agad ng trabaho dito. O kaya pag hindi, yun nga, after ng 2 months visa mo, exit ka, balik ka naman dito. Kaya sa akin mas mainam eh, meron ka ng trabaho eh, napupuntahan dito. O kaya yung mag-sponsor sa'yo, may alam ng papasukan ka, meron na siyang pinasahan ng CV mo at sure ka na, saka kanya tawagin papunta rito. Yun ang magandang diskarte. Pero yung pupunta ka pa lang dito as tourist, dito ka pa maghahanap, unless talagang in demand yung trabaho mo, yung talagang makakita ka agad dito. Sa dami ko rin nakilala, hindi rin sila agad nakakita ng trabaho eh. Kaya nga ang pinakamagandang diskarte, kung may kilala kayo dito, hanap muna siya ng trabaho para sa inyo. Kahit yung hindi mo trabaho, hindi mo mismong trabaho, paumpisa lang. Kung nakarating ka rito, di saka ka na mag-ship ng ibang work, yung talagang trabaho mo. After 1 year, pwede naman eh. Piisin mo lang muna. Yun ang magandang diskarte. Kesa yung pupunta ka dito, saka pa na maghanap ng trabaho. Dapat na pera ka. Dapat mahanda ka kasi gastos mo. Dito pa lang, bahay, inuupahan, apartment, partition, lahat. Pagkain mo. Sa'yo lahat yan. Kahit makakuha ka na employer, sertihan na lang kung ililibre ng employer mo. May mga baboy yan. Yung Satchman, yung baboy. Ayan, puro baboy. Yung ibang party ng baboy yan. May bito kasi daw. May tenga, may mukha. Dito pala ako sa grocery. Naka-etalub. Niisip ko magluto ng ulam eh. Kaldereta. Dito na ako bibili ng baboy. Grocery. Hanap na ako ng mga pangrekado. Pansahog. Ayun pala no. Mga guys, yun lang talaga. Kaya talub. Yun ang the best na diskarte rito.
Yung kung may mag-i-sponsor sa inyo, siya na mismo maghanap ng trabaho para sa inyo. At pagdating niya dito, at least hindi na kayo mahirapan maghanap. Kung tight ang budget nyo, di pasok na rin. Kasi meron na kayong trabaho papasukan eh. Hindi na kailangan pang maghanap. Mahirap pag wala kang budget dito, kakapusin ka. Mag-research din kayo sa mga YouTube. Marami namang vlog tungkol sa pagpunta rito. Makakatulong yon. Nasa Ajman pala ako. Isa ito sa state ng UAE. Maliit lang ito. At medyo open din sila. Parang Dubai. May alak na. Mga babae pwede na naka-short. Lumabas dito. Hindi siya masyado maigpit. Hindi gaya nung Sharjah, medyo maigpit pa doon. Yung palang mga gustong magtrabaho rito sa UAE, targetin nyo siguro Dubai. Kasi sa Dubai, marami talagang trabaho doon. Pero malaki ang gastos doon. Yung standard of living doon mataas. Dito naman nagkakatalo lang sa sa upa ng bahay. Mas mahal doon kasi doon yung pinaka-sentro nila. Syempre, mahal ang bili yung mga tao doon. Baga, pag doon ka nagtrabaho sa Dubai, dapat medyo maganda-ganda ang sahod mo kasi ang upa doon, meron mga bed space, partition, studio type, ganyan. Depende. Ang bed space pa lang doon nasa na, sabihin mo na mga 650 to 700. Ano lang yun double deck lang inuupahan mo doon. Kama-kama lang kayo. Yun na pinaka-kwarto mo. Kama. So ganun kamahal dito sa Ajman, partition na yan. Mga siguro 3x4 o 3x2 meters na ang laki. Depende kasi dito mura. Yun lang, ang trabaho dito hindi masyado. Sa Dubai maraming trabaho, mahal lang ang bilihin. Lalo na yung pag-rent mo ng bahay. Sa pagkain almost the same naman ang presyo. Yun lang talaga, doon ka matadali sa pag-upa mo. Kaya karamihan ng mga Pilipino doon, may isang lugar sila ron yung tatawagin na yung Riga. Andun mga daing Pilipino ron. Yun ang mga paupahan doon yung bed space ang upa roon. Sama-sama na kayo sa kwarto. Siguro minsan may mga 5 patong, 4 na patong na kama, ganyan. Yun ang nandun. Tapos sa isang kwarto, mga 3 set na kama siguro, 2. Naman, dami nyo ron, di ba? Yun ang pinakamura kung tawagin na bed space. Kung kukuha ka naman ng partition, maganda ka ng mga 1,000 plus. Ganun lang. Kung kukuha ka ng studio, syempre mas malaki. Mas malaki yung babayad mo.